A+ oil wood stain na maple. Ito po yung ginagamit ko po ngayon na pang stain po dito po sa ating sample na gagawin na para po sa Cebu. Ito po ay mas makatawan compared po sa ibang oil wood stain. Try nyo po mga boss para malaman po ninyo kung gaano po katotoo yung sinabi ko. Pero bago po ang lahat, i-follow nyo po muna ako, i-like ang video na ito at i-share. Maraming salamat po. Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Ito po yung first day po namin sa ginawa po naming training at seminar ng A+ pens na ginanap po namin dito sa Mactan, Cebu. So marami po kaming ginawang painting session dito mga boss. Kasama po ang aming mga kaibigan mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat nga pala sa A+ pens at sa lahat po natin ng mga kaibigan na dumalo. Maraming salamat po. Kung akala niyo na ang trabaho na ito ay para lang sa mga lalaki, pues nagkamali kayo. Please follow me, like and share. Maraming salamat po. Lahat po tayo na nagsisimula mga boss ay hindi pa natin kamay ang mga bagay na bago lang po nating nahawakan. Kaya magagaling ang mga veteranong pintor dahil dito po sila nagsimula sa pagpapractice. Please follow me, like and share. Maraming salamat po. Sabi nga nila, kapag nagtrabaho ka, dapat sipagan mo. At hindi lang basta sipag, dapat samahan mo na kunting gigil. Tingnan mo siya oh. Para saan nga ba itong A+ Tempera Shell? Ito po ay hindi po basta-bastang pintura dahil ito po ay fire retardant paint. Ito po ay sadyang ginawa para in kaso mga boss kung magkaroon po ng sunog ang inyong mga tahanan, mga supermarket, malls, hindi po kaagad masusunog. Gawa ng ito po ay fire retardant paint. Pinapabagal po nito ang paglala po ng apoy dahil kusang maglalabas po ito ng fumes kapag nadikitan po siya ng apoy. Magmumuwis po siya dahilan para hindi po lumala bago pa man makarating ang bumbero. So para po mapatunayan sa inyo mga boss, sinubukan po namin sunugin itong karton na pininturahan po namin ng A+ Tempera Shell at sa karton na walang pintura. Kung ordinary na pintura ito mga boss, sigurado na mauna po itong masunog dahil mabilis po maglingas kapag meron pong pintura. Ito nga palang A+ Tempera Shell mga boss ay tinisting po ito sa Singapore at ito po ay rated A. Patunay na legit talaga itong pintura nito mga boss na pang fire retardant paint. So kung nagustuhan po niyo mga boss ang video nito, paki-follow niyo ako, i-like ang video na ito at i-share. Maraming salamat po. Para saan ba ginagamit itong A+ Impregnator Sealer? Ito po ay kadalasan ginagamit sa mga deco stones, yung mga natural stones, kagaya po ng mga grade slate o kaya sa mga bare concrete. Maganda po itong gamitin mga boss para po sa ating mga konkrito kung tayo po hindi pa magpintura. Nakakatulong po ito mga boss para hindi po mag-absorb ang tubig sa ating mga wall concrete. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo mga boss itong aming Hardiflex na nilagyan po namin ng semento at buhangin. Dito po natin makikita mga boss kung talagang hindi ba makakasipsip ang tubig kapag nilagyan po natin ng A+ Impregnator Sealer. Kapag natuyo nito mga boss, wala kang makikitang bakas ng chemicals na nilagay mo sa ating simento. Doon mo na makikita mga boss ang resulta kapag ititesting na po natin gamit ang tubig. Unahin natin sa paglagay mga boss ng tubig, itong walang impregnator. So sa nakikita po niyo mga boss, nag-absorb po ang tubig. Ayan po, mabilis po na nag-penetrate ang tubig sa ating konkrito. At ngayon mga boss, ito naman po ang lagyan po natin ng tubig. Itong ating pinahiran ng A+ Impregnator Sealer. So as you can see po mga boss, hindi po nagpe-penetrate ang tubig sa ating konkrito. Parang tubig ulan na po ito mga boss na nakapatong sa ibabaw po ng dahon ng gabi. Hindi po siya nagpe-penetrate. Nakapatong lang po. Ayan po. So kung nagustuhan po ninyo ang video na ito mga boss, paki-follow niyo ako, i-like ang video na ito at i-share. Salamat po. A+ Concrete Sealer. Ito po yung gagamitin natin mga boss para po sa ating mga bare concrete kung saan hindi na po natin kailangang pabutin pa ng 28 days hanggang 30 days o isang buwan bago po natin lasunin at pinturahan ang ating mga konkrito. Dito mga boss, 4 to 5 days lang, pwede na po natin pinturahan ang ating mga konkrito. At ang kagandahan dito mga boss, maiiwasan po nito ang pagpupulbo, paglulubo ng ating mga pintura at higit sa lahat, yung mga pagsusuka po na kulay puti sa ating mga pader, maiwasan po dito. Mabibili po ito mga boss sa mga hardware na meron po mga A+ signage at sa mga Wilcon Home Depot. Para po sa mga hindi pa po nakapag-follow, mag-follow na po kayo mga boss at huwag po kalimutan i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat po. Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Ngayon po ay nagpipintura po kami ng gratings. Itong bakal po para po sa kanal. Ito po ay simple at basic na trabaho mga boss. Kaya lang po, ang point po natin dito mga boss ay para lang po may pakita po natin ang mga procedure kung paano po magpintura ng bakal.
So let's go. Ang pinakauna po na gagawin po natin dito, basta ganitong bakal mga boss, normal po na tanggalin po natin yung mga kalawang kung sakali meron po mga kalawang. Kagaya po nitong ginagawa po namin, meron na po itong kaunting kalawang. Yun nga lang, ito po ay nakukuha po sa steel brush. Kapag ganito ang itsura ninyong mga bakal mga boss, meaning hindi po ito malala. So pwede po itong steel brush at matatanggal na po ito kapag natapos po nating steel brush, punasan po ng thinner. Basta po hindi po malala ang inyong bakal mga boss ng kalawang. Ibig sabihin, pwede po ninyong gamitan pa ng steel brush o kaya lilihain po ito. Saka po ito punasan ng lacquer thinner. Pero kapag ang inyong mga bakal mga boss medyo nag-angata na po yung kalawang, yun po ay titik-tikin po muna yun sa kapahiran ng rust converter. At pagkatapos po matuyo yung ating rust converter mga boss, malalaman mo yan na pwede na po siyang pinturahan kapag magbago na po yung kulay ng inyong bakal. Pag nangingitim na po yan, pwede na po yan. Kaya lang, bago po natin i-apply yung ating primer, kailangan po muna nating hugasan ito para matanggal yung mga white crystals o yung mga pamumuti po na nakikita natin kapag nagpunas po tayo ng rust converter. So tinatanggal po yan dahil magiging alikabok po yan sa ilalim ng pintura kapag hindi po natin tinatanggal. Ang resulta, umaangat po. Kaya dapat tanggalin po natin bago po natin pinturahan. At syempre, ang pintura po talaga na ginagamit para po sa bakal, dalawa lang po. Kung gusto nyo yun po ng medyo economy, gamitan po natin ng E-Plus Metal Primer. At kung gusto naman po natin mga boss na gamitan po natin ng pamalakasang pang primer para po sa bakal, yung product po ng E-Plus, yung kanilang Galvacoat Epoxy Primer. So maganda po yung mga boss dahil hindi po basta-basta talagang kakalawangin yung inyong mga metal. Basta po iyan po ang gamitin po ninyo bago po niyo i-top coat ito. Kailangan lang po mga boss na ipahid po ninyo ng isa o dalawang patong ng inyong primer para sigurado po talaga saka po niyo i-top coat. At sa mga nagtatanong po mga boss kung dapat ba itong i-reduce kapag magpintura po tayo ng epoxy primer o metal primer. Kapag metal primer mga boss, ang ginagamit lang po dyan, pin thinner lang po. Pero kapag epoxy primer, siyempre yung sa Galvacoat ng E+, ay gamitan po ng epoxy reducer din. Kaya lang, para po sa akin mga boss, kung ganitong klase na ginagawa po namin, na natatapakan lang naman din, ay hindi na po kailangan na lalagyan ko pa ng reducer. So ganyan po ang ginagawa po namin mga boss. Puro po ito. Ang tanging halo lang po dito mga boss ay yung kaniyang epoxy catalyst. Alam niyo po minsan, kapag hinahaluan po natin ng mga thinner, ng mga reducer, at kung nasubrahan po ito, maaring mabawasan po yung property ng pintura na ginamit po ninyo. So yung pagka-solid po niya, parang nababawasan po. Kaya ganyan po ang ginagawa ko, lalo na kung brush o kaya ruler ang gamit ko. Pero kapag nag-i-spray po ako mga boss, siyempre, mahirap po kasi ilabas sa spray ganyan kapag hindi mo haluan ng epoxy reducer. So kailangan lagyan din po natin, kaya lang, ang sinasabi ko, hindi po sobra mga boss. Kailangan lang po, maglalaro lang po ng 15 to 20% na reducer base po sa dami ng inyong pintura. At papatuyin po natin ang gusto bago po natin i-top coat. Ngayon, sa pag-top coat naman mga boss, ano ba ang dapat nating gamiting ipintura? Ang gamit po namin dito mga boss ay E-Plus Marine Enamel. Bakit yun po ang ginamit po namin? Ang dahilan po ay ang epoxy type kasi na pintura mga boss, kapag nabibilad po ito sa araw, kagaya po ng epoxy enamel, ay mabilis po siyang mag-fade. Madali lang po, kahit anong brand po ng pintura mga boss, basta epoxy type, kagaya po ng epoxy enamel, kung ipintura mo yan sa labas, talagang mabilis po siyang magbago ang kulay compared to quick dry enamel o kaya marine enamel. Ngayon po mga boss, para makita po ninyo na talagang totoo yung sinasabi ko, itry po ninyo magpintura sa labas gamit ang epoxy enamel, lalo na kapag puti. At mag-try rin po kayo ng puti na quick dry enamel. Pagtabihin niyo po yung dalawa, basta sa labas po, kung alin po ang maunang mag-fade ang kulay. So dalawa lang po ang pwede ko pong i-recommenda sa inyo na ipintura sa inyong mga metal bilang top coat. Una, quick dry enamel. Pangalawa, yung mga marine enamel. Yan po ay ginagarantiya ko po sa inyo mga boss. Basta brush at ruler po inyong gamitin. At yung mga pintura na yon na binanggit ko, ang gamitin po ninyo bilang top coat, talagang magtagal po siya. Lalo na kung malapit po kayo sa dagat. So mas recommended ko po talaga mga boss, basta malapit po kayo sa dagat, gamitan po niyo ng E-Plus Marine Enamel. So yan lang po muna mga boss ang tips ko po sa inyo kung paano po magpintura ng bakal at kung ano po ang gagamitin na top coat. Para po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo mga boss at huwag po niyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito.
Maraming salamat po.